So next naman nating inatupag dito ay yung gulong. The last look of this, white wheel siya. Basically, I just left it to Second Skin to sort it out. Sila naglagay ng wrap, which is great by the way. After 3 years, yung wrap nila, antindi pa rin tignan, parang bago pa rin, parang pintura. Yung pagpa-powder coat ng gulong, sila na bahala. And I just found out na isa sa mga merchants natin in Makina, which is Defy Customs, sila pala tumira yan. And then Scott, great guy, he said, yeah, Zach, we were the ones who did it. Sila na naman tumira, and Pinoy siya, spent a lot of time in New York, and now he's based in the Philippines. Entrepreneur, he's into manufacturing of various stuff. So ito, yung pagpa-powder coat nito, may mga gash kasi. So sabi ko, paano niya pa-powder coat, paano niya ayusin? May paraan naman. They're gonna put putty, mamasilyahan, or minsan pwedeng iliha, or sometimes pwedeng lagyan ng filler, mamasilyahan, and then lalagyan ng powder coat na primer para kumapit yung powder coat. So in the end, the face and the lip, it's gonna be perfect. With the powder coating, Scott, meron bang pagbabago sa technology? Medyo subok na kasi siya. May pagbabago ba? Or... Yes, maraming nagbago when it comes to options natin sa pintura. So dati, powder coat very limited lang sa mga RAL colors. So ngayon, marami na tayong mga pearl, metallic, and illusion series na lumalabas. But as far as sa method naman, mas okay pa rin yung luma kasi yung bagong method na lumabas ngayon, nagsiskip na ng process. So with us, mas gusto pa rin namin yung traditional na isi-strip mo, isa-sandblast mo bago mo siya i-powder coat. Lahat ng libag, lilinisin talaga. Yung prep process, minentain niya pa rin. Right, kasi naniniwala ako na any paint work, ang trabaho talaga niya nasa prep. Tama. Madaling i-apply yung pintura eh. Ang mahirap, pakinisin muna bago mo pintura. Tama naman. So with this, meron tayong mga tapyas-tapyas dito. Actually, katangahan ko to eh. Hindi kakapit kung masilya, di ba? May masilya na gumagana powder coat. It's just, pag really? i-apply mo siya, medyo mainit dapat. Kumbaga, hindi dumadaan, hindi siya conductor ng kuryente para kumapit yung powder. So, kailangan dayain mo, iinitin mo, tsaka mo i-apply. Pero pwede naman. In this case, kailangan muna natin siyang i-strip. So, chemical strip, alisin natin yung dating powder coat. Tapos sandblast natin, tsaka natin makikita kung gaano kalalalim yung mga scuffs. Kung kailangan bang masilyahin or kaya nating i-sand down lang para pantayin. That is our swatch na napili. Satin Competition Blue. Ano ba reco mong ganyan, pag ganyan kulay? Ang ganda na nung kulay niya, medyo unique. So I would suggest wag masyadong loud yung mags para hindi makuha yung attention ng mags, makafocus dun sa kulay ng sasakyan. So I would just go with metallic na bronze. Scott, ang matindi sa ginagawa mo, I mean with technology now, is your capability to sort out pati yung mga nicks na malalalim. Can you tell me the process how you did it purely working lang with powder coat? Ang nangyari sa kanya, medyo malalim yung uka nung rear. Hindi na siya kayang habulin ng sanding. So what we did, nagmasilya tayo and then pinatungan muna siya ng primer na powder coat. And then after nun, tsaka natin siya pinowder coat ng bronze chrome from Prismatic Powders. And look at what you have. So, yung mga one-stop shop na mga gustong magpaayos ng mags, kaya na ng powder coat. And you cannot deny yung tibay ng powder coat versus regular paint. Mas nala na sa mags, kaya mo na talaga mag-ayos. Yeah, so hindi na mahanap yung mix na wala, super linis. Galing.